Isang magandang araw, magandang buhay, mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman, All for the Gospel, member po ng Society of St. Paul, Kura Paroko ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, Lungsod ng Pasay, kaisa-isang parokya ng aming kongregasyon sa area po ng Pilipinas at ng Macau at dambana ng Mater Dolorosa de la Pieta. Kumusta na po kayo? Ngayon po ay araw ng Sabado, pagtatapos ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon. At siyempre Sabado, ito po'y araw ng atin pong pamamanata sa mahal na ina. And ang ating gospel ay Mark chapter 4, verse 35 to verse 41. Pero bago po natin tuluyang puntahan ng Ebanghelyo, nais kong batiin sa araw na ito ang mga brothers and sisters, virtual parishioners ng God Loves Catholic Charismatic Community na sa araw pong ito nagdiriwang ng ika-30th year of anniversary. Gayon din po, akin pong binabati ang mga Pauline na mga kapatid, members ng Instituto Santa Familia, ang Aggregate Institute on the married couples at iba pa pong dumaan sa sakramento ng kasal, na ngayon po sa araw na ito nagsisimula ang kanilang online annual retreat. God bless po at God's graces on all of you. Balik po tayo sa Mark 4, 35 to 41. Sa ebanghelyong ito ay malalaman po natin ano ang naganap pagkatapos ng unang pangangaral ng Panginoon sa Gospel of Mark, na kung saan ang Panginoon ay nagpahayag tungkol sa Kingdom of God sa pamamagitan ng mga talinhaga o mga parables. Sa huling mga parables na ating pong narinig sa Ebanghelyo kahapon, isinara ng Panginoon ang kanyang pangangaral sa pamagitan ng pagbibigay diin sa ano pamang pangyayaring nagaganap sa gawain ng Diyos, sa Kingdom of God. Higit sa lahat, dapat hindi mawawala ang atin pong matibay na tiwala na sa kalagitnaan ng kadiliman ng gabi ay umuusbong patuloy na pinatutubo ng Diyos ang binhi ng kanyang kaharian. Ang binhi ay hindi po nakadepende sa ating punyagi, kung hindi ito'y nakadepende higit sa lahat sa pagbibiyaya at awa ng Diyos, ang dakilang Ama sa langit. Ngayon po, palagay ko ang malaking bagay na nagaganap sa ating Ebanghelyo, Mark chapter 4, 35 to 41, sinubok ng Panginoon kung naintindihan ng mga alagad ang kwento niya at pangaral tungkol sa gawain ng Diyos, na higit sa lahat, dapat meron tayong tiwala sa Diyos. Habang si Jesus ay nasa bangka sa kalagitnaan ng dagat, na sabi nga po natin ay kinatatakutan ng maraming mga alagad, merong biglaang bagyo sa dagat. Nabulabog ang mga alagad, at ang Panginoon naman ay tulog na tulog sa kalagitnaan ng bagyo, sa kadiliman ng gabi, sa gitna ng dagat,
tulog si Jesus. Sa pamagitan nito, makikita po natin kung totoong naintindihan ng mga alagad ang teaching ng parables. Okay? Alam niyo po, ang Sea of Galilee ay kadalasan nagkakaroon ng mga biglaang pagsungit ng panahon. Ito'y sapagkat, alam nyo, itong lugar na ito ay napapagitnahan mula sa norte ng Mount Hermon. Yung Mount Hermon po ay may mga snow sa ibabaw ng tuktok neto, malamig na bundok, pinakamataas na bundok sa Palestina. Mula doon ay nanggagaling ang malamig na hangin. Humahalo sa Lake of Galilee yung mainit na hangin na galing naman sa dagat Mediterranean. Kaya nga po, maya't maya, bumubugso ang pagsungit ng panahon sa kalagitnahan ng Lake of Galilee. Samantalang ang mga alagad na malimit ng nakalasap ng mga bagyong ito sa kanilang pangingisda, sila ay nabulabog, nataranta ng problema. Ang Panginoong Hesus naman ay himbing na himbing, natutulog, at siguro nga, naghihilik pa sa kalagitnahan ng unos. We are reminded, brothers and sisters, sa mga salita ng Salmo. Psalm chapter 4, Psalm number 4, verse 9, ay, "In peace I will lie down and fall asleep, for you alone, O Lord, make me secure." Ang gandang night prayer ito, no? Psalm number 4, verse 9. Night prayer. "In peace I will lie down and fall asleep, for you alone, Lord, make me secure." Ang Panginoon ay secure sa kanyang Ama. Ngunit ang mga alagad ay agad-agad nabulabog, agad-agad nawalan ng kapayapaan. Siyempre po, pagkagising, sapagkat siya'y ginising sa kanyang pagkakahimbing, pinatahan ng Panginoon ang mga elemento ng tubig at ng unos, ng wind at ng water. Muli, dito ipinapakita na ang Panginoon ay Diyos na totoo, tulad ng Ama, theophany. Ngunit, palagay ko, mas importante, pinakalma ng Panginoon ang kawalan ng tiwala at pananampalataya sa puso ng mga alagad na nagtatanong, "Lord, don't you care?" Aba? Lord, don't you care? Ayan, ano? Alam niyo po, ang pinakamabigat na problema ay wala sa labas o wala sa palibot natin. Ang pinakamabigat na problema ay nasa loob po natin. At dahil po dito, Jesus rebuked, sinupla ng Panginoon ang kalooban ng mga alagad. Napakinggan na nilang magturo ang Panginoon na may kakaibang kapangyarihan. Kanilang nakitang iba't ibang himala ng Panginoon. Ang kanyang pagpapatawad ng kasalanan, ang kanyang pagpapalayas ng mga demonyo, ang kanyang pagpapagaling ng iba't ibang uri ng mga kapansanan. Subalit itong mga alagad, kulang pa rin sa tiwala, at ang mayroon sa kanila, nag-uumapaw is not faith, but fear. At sa kanilang fear, sa kanilang takot,
Nagtanong sila kung ang Panginoon ay mayroong care. Yan po ang nangyayari. Ano? If we don't have faith, we have fear. If we have fear, we question. And we question even the care of God for us. It seems, mga kapatid, na sa kwentong ito, ang binhi ng kaharian na kinikwento ng Panginoon sa kanyang mga parables ay bumagsak sa tinatawag natin na rocky at thorny ground sa puso mismo ng mga alagad. Ayan, marami pang gagawin ang Panginoon. Mga kapatid, ang kwento natin sa araw na ito ay palagay ko tamang-tama rin sa atin pong sitwasyon na tayo'y dumadaan hindi lang sa pagsubok kung hindi sa pandemya. Marami po sa atin na nagtatanong, does the Lord care? Tayo ba'y naririnig? Tayo ba'y kinakalinga ng Panginoon? Mga kapatid, siguro ito ang challenge ng Panginoon na ilagay natin ang ating seguridad hindi sa gobyerno, hindi sa bakuna na pinagtatalunan, pinagdidiskitahan at ginagawang pamamaraan ng pangungumisyon ng marami. Ilagay natin higit sa lahat ang ating tiwala sa Diyos, na kung gugustuhin ng Diyos, pwede niyang patahanin ang pandemyang ito sa anumang oras. Di po ba? Ano? Siguro yun lang ang hinihingi ng Panginoon, na ang gisingin po natin ay hindi bakuna. Kung hindi, ang gisingin natin ay tiwala sa Diyos. That the Lord shows His care for all of us. Sana po nakatulong itong atin pong pagninilay at pag-aaral ng Ebanghelyo sa araw na ito. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyo pong timeline at sa timeline ng inyong mga kaibigan with their permission, of course. At please, tayo po'y kumalap pa ng maraming subscriber sa YouTube channel na Domi Guzman at sa Facebook page na Pagkagising sa Umaga. Sa araw pong ito, hayaan niyo po na aking pong batiin ang atin pong mga virtual parishioners at mga cooperators na galing po sa iba't ibang pilgrimage groups, ang Journeys of Faith Pilgrims ni Willie, Arlina at Luigi Onglao. At gayon din ang lahat ng staff sa kanilang opisina. Siyempre po si Marites, ang ating maraming beses nang nakasama sa mga pilgrimage. Blessings din po sa mga pari na naging kasama natin sa pilgrimages. Si Father Joy Tahonera, dyan sa Taiwan, si Father Joabs, Randy at Charlie mula po sa mga Recoletos, the Venerable Father Dante Venus ng SBD, ang tatlong pari ng Diocese of Cubao, Father Steve Sabala, Father Bong Tupino, at Father Bobot o Dodot Torres. Ayan. Binabati rin po natin ang travel group ni Susan Limhoco at Ton Limhoco, Manny at Norsky Garcia, Efren, Jeg, Tess Enriquez, si Benji at Maan Lolim and family. Lumalaki na, may mga apo na, no? Congratulations. Si Evelyn Marcelo, Rodora Obias, Michael at Mario Bonguy, si Belen Behasa at Cecil Saavedra, Philip at Cora Castor,
Gayon din po ang traveling group ng Light Community, Odette de Guzman, Susan Calalo, Dennis at Lori Cadiz, Jonah Ablasa, Debbie at Albert Estrella, Angie Machika. Kasama na rin po ang lahat ng members ng Light Community, sina Adora de Quito, Annalyn, Jean de Guzman, Delphine at May Heneta. Pagpapala din po sa Journeys of Faith Holy Land Pilgrim Group ng 2019, ang Tomcat Couple, si Catherine at Tom Kane, si Father Divine Rabang, Nana Marie, Raymond and Tammy, si Lady Bird at Mon Pineda, si Noel, Mercy at Trish Paraso, Maricel Salapantan, Marisa at Mara Aboitis, Bernice, Jean Gloria at ang buong mag-anak, Danibungko Couple, at siyempre po si Gay Vasquez, si Emma at Leo Garcia, at gayon din po si Luz at Hernan Clemente. Pagbati rin po sa mga nakasama nating pilgrims ng 2017, si Sister Marta Bruan ng PDDM, si Lisa Bruan, Bibo Waga, Jo Barameda, Karen Banyes, at ang kanya pong better half. Ayan, ano? At si Pinky Esguera. Binabati natin ang Yellow Group Plus. Ayan, sina Attorney Grace Lara, Attorney Jane San Benaventura, Doktora Cora Cabral, Attorney Grace Pulido Tan at Nonoy Tan, Bell and William D., Annalie and Highland C., kasama po si Chrissy, Mary Joyce Brillo, Geraldine Lee, Jimmy Olaso, Mr. and Mrs. Benji Datok, and Mr. and Mrs. Mario Alingalan, at syempre po, ang Spell Group, ang magkakaklase sa Sapphire, sina Romy, ayan, syempre kasama na si Romy and Lynn Reyes Lupac, si Malu Resente, Nel Gomez, Vilma Arce, Len Esquebias at Feli Kiambao. Sa atin pong lahat, pagpapalan ng Diyos. Aleluya! Aleluya! Ayan, ha? Kape tayo.